Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Kat Elefante mula sa CRC Manila Main Church at welcome po sa ating Tinapay Mula sa Langit, ang ating daily morning devotion. Pamagat po ng ating devotion ngayon ay ang The Inheritance of Judah. Bago po natin simulan ng ating devotion ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoong Jesus na dakila, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin upang magkaroon kami ng pagkakataong ma-witness ang kabutihan mo sa aming buhay. Pangunahan mo po ang aming devotion at buksan mo ang puso't isipan ng lahat na nakikinig ng iyong salita upang magsilbi itong aral at lakas ng bawat isa. Tinataas namin ang lahat sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, Amen. So, ang title po ng ating devotion for this morning is The Inheritance of Judah na matatagpuan po natin sa Joshua 15 verses 1 to 4. Basahin po natin ang kanyang salita. Verse 1, The allotment for the tribe of Judah according to its clans extended down to the territory of Edom, the desert of Sin in the extreme south. Verse 2, the southern boundary started from the bay at the southern end of the Dead Sea. Verse 3, crossed south of Scorpion Pass, continued on to Zin and went over to the south of Kadesh Barnea. Then it ran past Hezron up to Attar and curved around to Karka. Verse 4, it then passed along to Asmon and joined the Wadi of Egypt, ending at the Mediterranean Sea. This is their southern boundary. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Nababasa po natin sa verse na ito ang detailed explanation ng southern boundary ng lupa na inalat sa tribo ni Judah as their inheritance in Canaan. Ang lupa na ibinigay sa tribo ni Judah ay hindi lang basta teritoryo. Ito ay patunay na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang mga hangganan na ito ay sumisimbolo sa plano, layunin at kapalaran. Bakit mahalaga ang lupaing kaloob kay Judah? Una ay katuparan ng pangako kay Abraham or ang fulfillment of God's patriarchal promise to Abraham. Ang lupang ibinigay kay Judah ay direktang patunay na tinupad ng Diyos ang kanyang covenant kay Abraham. Mga henerasyon na ang nakalipas mula nang mangako ang Diyos kay Abraham na ibibigay niya sa kanyang mga inapo ang lupain ng Kanaan. Nangyari ito noong may pananampalataya si Abraham at natupad ito sa pagkilos ni Josue. Ang bawat hangganat at sulok ng lupa ni Judah ay nagpapahayag ng katapatan ng Diyos na ang kanyang pangako ay hindi lang salita kundi naging konkreto at nasasalat na realidad. Pangalawa ay ang pagtatakda ng banal na layunin o ang representation of divine purpose and authority. Ang particular na teritoryo na ibinigay sa kanila ay nagtatakda ng natatanging layunin ng Diyos para sa tribo. Hindi nagkataon lamang na nakuha ni Judah ang rehiyon na iyon. Inihahanda na ng Diyos ang kanilang lugar para sa hinaharap. In modern context, ang ating spiritual territory or ang ating pamilya, trabaho at ang ating calling ay tinutukoy din ng otoridad at panawagan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito ang ating personal na lupain na kailangan nating pangalagaan at gamitin para sa kanyang kalalwalhatian. Pangatlo, ang paghahanda para sa hinaharap na pamumuno or ang preparation for future leadership. Ang allotment na ito ay nagtatakda na kay Judah ang tungkulin ng pamumuno sa Israel. Mula sa tribo ni Judah, magmumula ang linya ng hari. Dito ay sisilang si Haring David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Sa huli, dito rin magmumula si Jesus, ang Lion of Judah, ang pinakahuling hari na maghahari magpakailanman. Kaya ang lupaing ito ay nagsisilbing entablado at pundasyon para sa pinakamahalagang pagdating sa kasaysayan ng kaligtasan. Pang-apat at panghuli, ang tawag sa pananampalataya at pag-angkin or ang call to faithful possession. Ang lupa ay isang regalo, ngunit kailangan pa rin itong angkinin ng may pananampalataya at pagkilos. Ibinigay na ng Diyos ang lupa, ngunit kailangan pa rin lumaban at tumira ni Judah. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi agad-agad magaganap nang walang anumang gagawin ang tao.
kailangan ng pananampalataya at aksyon. Tayo bilang mga Kristiyano ay may mga pangako at biyaya mula sa Diyos. Ngunit kailangan po nating angkinin ito sa pamamagitan ng pamumuhay na may katapatan at pagsunod sa kanyang salita. Para sa ating konklusyon, ang mana ni Judah ay isang perpektong halimbawa kung paano ang mga pangako ng Diyos ay natutupad na may katumpakan, layunin at tamang oras. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat biyayang ipinagkatiwala sa atin ay isang banal na pananagutan at nangangailangan ng ating pananampalataya at pagkilos. Sa ating pagtatapos po ay samahan niyo po ako muli sa panalangin. Panginoon, salamat sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin. Naway tulungan mo po kaming isa-isip at isa-puso ang mga mensahe na ipinarinig mo sa amin mula sa Joshua 15:1-4. Naway magsilbi itong reminder sa aming lahat na ang mga biyayang ibinigay mo sa amin ay hindi namin take for granted, kundi ito ay aming alagaan at panindigan na may buong pananampalataya. Patuloy mo kaming gabayan sa araw-araw. Initataas namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat po sa bawat isa sa pakikinig at pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo kaming samahan sa araw-araw nating devotion tuwing 5:30 AM. Maaari niyo rin po itong i-share upang mas marami pang makinig at pagpalain ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at sa Diyos po ang papuri.